Kokoy De Santos. Sige nga, ano yung reaction mo doon, Koy? Kinikilig ako eh. Parang di ko na kaya mag-lie tuloy. Ano ba yan? Okay. O ngayon, Koy, masusubukan ka. Very challenging sa akin to kasi hirap ako magsinungaling eh. Lagi ako nahuhuli. Sige. Mahilig ako magpa-araw. Gusto ko nagpupunta sa beach. Yan. Okay. LU. Yan. Pag walang trabaho. Yung isa, pasintabi ho, sa kumakain. Kapag naglalabas ako ng sama ng loob sa CR, gusto ko nakapatay yung ilaw. Okay. Sige. Parang inimimagine. Pag totoo yung pangalawa, interesting to. Sige, sige. Sino pong gustong mag-try? Hulaan kung alin dun yung truth at alin yung lie. Meron ba? Sige, si Sir Richard. Sir Richard, try mo. Hoping ako na hindi totoo yung pangalawa. Kaya yung first yung okay. Koy, una daw yung truth. Yung mahilig ka magpa-araw, mag-beach, nasa labas. Tama ba? Mag-LU, gano'n. Hindi. Hindi. Lie yun eh. Hindi ako mahilig magpa-araw. So, sabi ko sa inyo, may plot twist pa. Itong one truth and one lie ni Kokoy. Sige, Koy, bakit naman trip mo yung sa dilim? Talaga ba? Ikikwento ko talaga. Nakalagay, eh. Okay, actually kapag tinatanong ako ni Tito Boy lagi sa Fast Talk, lights off. Hindi ako, ewan ko, actually mas focus ako sa goal. Oo. Ewan ko, may ganun akong feeling eh. Mas nakaka-focus kapag madilim. Actually, recently ko lang ito nalaman, mga pandemic. Okay. Pandemic ko na figure out, mas relax ako pag patay yung ilaw. Ang mali lang nun, pati kasi yung exhaust, patay din. So yung kasunod ko, medyo, So ayun po, talagang gusto ko pag nasa CR ako at talagang nandun ako, focus lang ako sa goal. Okay. Baka may gumaya nun pagkatapos ito. Try nyo, Malay okay nyo. siya. Oh, malay nyo, may ma-discover kayo. Okay. Kung ikaw naman, hirap i-segue nun sa susunod eh. Okay, Koy, para naman kay Direk. Ayan, di ba? Nakatrabaho mo si Direk. Ano ina-admire mo kay Direk kapag ka nakikita mo siya in action sa taping? Hi, Direk! Kay Direk Jerry, nako, ito, nakwento ko kay Direk Jerry to. Bata pa lang ako. Gusto mo yung ganun linyahan, Direk, no? Bata pa lang ako. May ginagawa dati si Direk Jerry na na proyekto before pa, sa kabila pa. Parang pinag-set visit ako nung dating nakadiscover sa akin. Tapos, sabi sa akin ni Direk Jerry noon, oh, kukunin kita. Okay nga, bagay kang yung Jerry ko. Ganun. Bata pa to, oh. Hi. Ganun siya. So sabi ko, umasa ako kasama ko yung airmats ko eh. Kasi parang gusto lang daw ako makita ni Direk Jerry sa personal. Sige. Siguro mga naka-1 linggo na, 2 linggo na yung nakalipas. Hintay kami ng airmats ko. Tapos ngayon, may palabas sa TV. Pinapalabas na. Sabi ko, parang yun ata yun ah. Iba yung artista. Oo. Umasa ako, tsaka yung airmats ko. Sabi ko, yan yun eh. Yan yung mga artista dun sa pumunta tayo sa set. Diyan sa Camelot Hotel. Anyway, so simula nun, parang sinabi ko sa sarili ko, pag ako talaga naging artista talaga ako balang araw, gusto ko makatrabaho sa Direk Jerry. Oo, hindi ko naman inakala na aabutin ko sa Direk Jerry dito pa sa GMA. Kasi ito yung first na makakover ko sa Direk Jerry. So, sobrang ina-admire ko kung paano siya sa set. Paano ba? Nakakatakot na hindi. Ganun yung feeling eh. Kasi, alam mo minsan na kailangan makinig ka lang kasi minsan talagang kapag hindi mo narinig yung blocking siya, ganyan, medyo aabutin ka. Kasi si Direk parang pag nasabi niya na, na yung paulit-ulit. Totoo yan. Umayos ka. Totoo yan. Na-prove ko yan. Hindi lang sa bata, pati sa veterano. Nasita na rin ako. Oo. Masyadong relax ang lolo mo, no? Direk, kamusta? Ikaw naman. Pati po ba ako kasali? Teka, hindi, Direk, ano muna yung reaction mo doon? Teka, Koy, unang beses mo yan sinare kay Direk yung nakita ka niya nung una, tapos hindi natuloy. Mas detalyado siguro ngayon. Ngayon mas detalyado naman sa akin mo doon. Nabanggit lang niya sa akin, nag-audition siya before
for the role of the young Jericho. Gusto ko lang po ipaliwanag. Bigla nag-explain. Yung final decision May mo, isa apela. director. Sa production po yun. Sa network po yun. Hindi, si Jairus yata kasi Star Magic. Si Jairus Aquino po yung napili. Ayan. Sinabi ko na! Yun, pero napakahusay. Napakahusay po, bata pa lang napakagaling. Okay. Direct ibayin natin sa'yo. Hindi ka mapipressure sa statements mo. But you have to talk about, the experience of taping House of Lies. Meron ka bang pinakagusto mong dinidirect dito? Yung talagang nilulook forward mo na siguro eksena o karakter, kung sino maghaharap dun sa eksena, alin yung so far talagang favorite o yung tumatak sa'yo? Actually, gusto ko po lahat ng eksena. Hindi ako naman plastic. Gusto ko naman lahat ng eksena. Pero syempre bilang ako, gusto ko ang salpukan ni Marge at saka ni Thea. Gusto ko ang salpukan ng dalawang. Beauty and Chris, they give it a different flavor eh. Hindi yung, paano ko ba sasabihin? Hindi yung typical salpukan. Meron silang mga nuances na binibigay. Honestly, first time ko to work with si Beauty nga 4,000 times na kami nag-work. Hindi, joke lang. From Kadenang Ginto hanggang ngayon. Si Beauty naman po, tama yung sinabi niya, ay every project sini-challenge ko to give us a different interpretation of the role. Ginagawa naman ni Beauty. Mapapansin nyo ngayon, siguro sa 4 na projects namin, ito yung pinakamalalim na atake ni Beauty. I don't know why. Kung anong pinagdaanan niya between the 3rd and the 4th project. Si Chris po, first time ko maka-work, ang galing ni Chris. Sorry, ang galing-galing talaga ni Chris Bernal. Tuwan-tuwa po ako. Pleasantly surprised. She will give you more than what you ask for. Yung sabihin mo, pahingi ng 9%. Bibigyan ka niya ng 10. Kahit yung height niya, 4'2 lang. Joke lang! Insecurity niya talaga yung height niya. Pero kaya-kaya naman niya mag-heels na isang tako. Yun ang pinaka nilook forward ko, yung sabungan ng dalawang Yung sabungan talaga. after ng Prime Queens natin. Yung clash nila. Kagalingan talaga sila, nakakatuwa pa. Ay. So sa susunod na mag-taping kayo niya, di ba na yung ibibigay nila? Ngayon narinig na nila yan, di ba? Ibang batis na yung makikita Ila-level doon. up pa nila nila. Okay, pero direct, dito naman sa House of Lies, ano yung kaabang-abang sa kwento, sa mga mangyayari? Siguro nakikita natin sa number 1 yung casting combination. First time po itong magkakasama. Present nyo na kanina. Interesting. Pinapanood pa lang. Mga ka-excite na silang panuorin yung first time together ng mga artista to. Tapos para sa akin yung relatability niya, kasi aminin man natin o hindi, lahat tayo naglalay. Aminin natin, especially sa ating family, call it white lies, call it we all lie. Na, para hindi masaktan yung mahal natin, hindi masaktan yung nanay natin. Or as simple as, okay ka lang ba kapatid? Sabihin mo, okay, kahit hindi naman. Kasi ayaw mo mag-worry yung taong nagmamahal sa'yo, ganyan. So yung relatability ng different kinds of lies sa buhay natin. May white lies na good intentions, hindi tayo nakakasakit masyado. May super dark lies naman na talaga nakakasira ng buhay ng iba. So yun po yung range ng lies namin sa show na to. Mula sa lies ng mabait na katulad ko, joke, hanggang sa lies ng mga na nakaka-apekto na ng Tense buhay. talaga.